Reaches of heaven, starry night, nights of the evening, dancing in silent sky, brilliance of morning, breaking day. Oh, let them praise Him.
gihatag kasi nga musibang dahil na salamat Lord at isa ni mga oras na makadayon din sa pagtuon malantog sa mga pulong hindi po na nalilinggo sa tuig 2025 natampok kayo na pulong na imo yung andamon Lord sa mga malantungan ng pulong di ikaw maghatag ng mga kasi mo na masinabuton niining tanan diya sa mga pulong nalampo ko Ginoo Lord na matagusan na mo mga panalalingan, madasi, mabandungan, matulungan, mahimo, makabagong kaluwasan mo kan ay tugon muliya ang nagitaw Lord wala kami na daw wala kami na also wala kinatakbo niya Panginoon nagampo ko nga doon na yung ipinasahin Lord na buhaton sa mga kinabuhi nining hapon na Ginoo o bala ang Espiritu maluhi ka despite sa akong Lord physical na kahintang nagkakampo ko Ginoo ka na ikaw maglihok, ikaw mag-control sa kinatibukang pagpanayag sa inyong tulong o kan kampo ko nga dili mabuti nung madumong di ang limuha lamang ng Diyos maghatag kinabuhi, maghatag kadas Lord kanamo niini kapon ng okan Lord, ilang pumis, pinatibukan na pamalandong na mo sa iyong pulong, mahimaya ikaw, Diyos, mapataas mo. Nalaigod ka sa kalaugan, nalampus na nagtugong, himaya, may mo lamang yung nananhugan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Check. Yeah, na. Last December 21, kung nakahinumdum mo, nagpa-pray ko bahay ng mga malinda. Actually, ako lang nag-ask permission na ko niya ako nang i-share. Nagpa-pray ko niya sa nahintang and I don't know kay Paul sa nahintang po ni Mama. Ako nang i-share ninyo so ni Mama sige nyo pa daw package mo nang kung makakita mo na aming mga gadget pinadana sa iyang igsoon. Imi ka pa rin yung gadget at tinuod lang. Na gadget suwi ng tao, kanang inatag na siya tiyak. Kung anong may pong dagan sa mga reporta sa nagpasto, daghan mo mga gadget, inatag ito na tinuod lang. Eh, mayroon ko na faith ko sa Ginoo na mo. Eh, kay bawa sa Ginoo na magamit. And every year, so, gamay lang ng mga kalimut si Rome pada every year. Gamay na na. Dahil ay usahay, kaunong, karoon lang yung pinakagamay gani. Yan, naabot last December, kanya ilang i-applyan December 31. Yan, common nga sold sa package is na mga gummies nga kanang vitamins, ilang mo gummy. O, gummy beer, inana nga pagkaon. Vitamins, usahay, mga, sana, kanang, lain-lain lang. Kanya, last December dito, naay nasagong gaming naay content ng marijuana. And of course, ako na, kung may mabot na gamis, at so nagkaon ba yung mga bata, ito nga tayo, may salong igamay na sila. Sila na ito, mama, may mga bata, and nakakaon yung mama, balintong nga, kaya sama siya ka-string na gamit. And ang usa ka string nga gamit, equivalent siya og 300 mg. Ang iyang content. So, sa lang ka piece na gamit. So, naitabo, nakakaon to nga sa mama, nakakaon na bata, tulong ang buong niya. Asawa sa igsoon ni mama, nakakaon siya tulong ang buong. So, to make the long story short, sa nakakaon sila, taon na umirdo sila. Si mama, naglaan yung mananaw, namindon yung lawas, sige siya suka, hindi na siya kastorya tungkol. Epekto na to sa marijuana. And maupod, paglibang namin sa buhaton, si Rowena, gibutangan ng tubig init din, gihilot na. Kaya ang tiyak ko day, or ang bana sa igsoon, ang asawa sa igsoon ni mama, maupo dihay mo itong ikabo, gida hospital sila, tuban po ng mga bata po na nakakaon sa gabi. So pag-apon sa hospital,
tayo. Si mama luspad kinaw. And wala ko may kay bawa to, mamo na tayo lang gikaon. So ako, kulbaan ko kay mao lagi. Kana wala na yung pumoy, basig na mild stroke kung sa baka. So magkaibaw na ko nga, mao na tayo lang gikaon. Kampante na ko, tawarang ko ba, kagaibaw man ko, may mao mo na yung kanang isigi na ko gamit before, wala pa ko diya sa Ginoo, mariwana. Anak ko na, makatog na sa mama, hindi ka mata na, mulian na lang. Medyo hubog lang ito na, pero kanang mulian na siya. Tungod sa epictus marijuana. And by the way, naa sila ato sa iso ni mama tungod sa iyang husband, pagkatog. Kaya sa gawas, legal na sa gawas, legal na sa baby sila makapalit na lang. Then again, naingon ato sila tungod sa drug content nga sagol sa gamit. Kaon sila, auto na, mura sila kubog. Lipong, suka. And again, mo ito'y naitabo nila ito nga time. So here's the thing. Ako nag-share, nagtuo ko nga, maingon rabod ni sa mga tao nga napuno sa Espiritu. Ang tao nga napuno sa Espiritu, manginabuhi na sa pinaagi sa Espiritu. O ang mag-control siya kinabuhi, maunang Espiritu, ang maunang mulugwa siya kinabuhi, mga bunga na sa Espiritu. Nakuha na to. Si mama, na-overdose siya, siyang gikaon, and mo tinag-control niya, nahubog siya, blood yung pananaw, suka siya tungod sa dili man makaya yung dosage. Tungod sa gamit. And same reality, kung ang tao o ang pesohan mong puno sa Espiritu yung kinabuhi, manginabuhi sa Espiritu, sa manginabuhi, mubunga sa Espiritu. Like what Apostle Paul said, ingon siya in Ephesians chapter 5 verse 18. Kung ingon ni Apostle Paul, Ephesians 5 verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, what? Be filled with the Spirit. Spirit. Iyo ba hubog-hubog? Umahubog ka, o sige kontrol mo. Ikaw, ang inom mo. Ang inom mo. Same lang mapa, ilang ikaw, mo nag-control nila, nangahubog sila. Nang-overdose sila. Hindi ka kaya ng dosage. On the other hand, same reality, ini mapuno ka sa Espiritu. Mapuno ka sa Espiritu, mong kinabuhi, Espirituhanon. Kung sa mong kinabuhi ka Espirituhanon, mamunga ka Espiritu. Walang problema na ito sa itong panahon karon. Majority sa mga Espirituhanon, wala mamunga sa Espiritu, na wala mamunga sa Espiritu kaya nang kinabuhi, unod-unod. Musturya, unod-unod, linihukan, unod-unod, tanan, puro unod-unod mo lang. Sakto gitong ingon ni Sister Sandy nga mas Kristohanon patanaw ang unbeliever kaysa sa Kristohanon yun. Kasabot mo sa ingon. Mas Kristohanon pa daw tanawon ang unbeliever kaysa sa believer. And I tell you, na ay mga unbeliever na kung itandit na nila, mas Kristohanon pa silang damit kaysa nato. Amen. So, dili ka magdugay atong sumpayon to atong gitunan last week, and I entitled this message New Year's Resolution or Spirit's Fruition. Again, this New Year, we don't need resolution, but as believer, we need Spirit's fruition. Mamunga ka sa Espiritu. Here's the thing, kung wala pa ka mubunga sa Espiritu, kinahanglan ka mubunga sa Espiritu. Amen? Amen. And later on, atong tanawon ang mga gipangisgutan ni Paul, ng mga bunga nga mulugwa sa kinabuhi. So sa Kristohanon kung manginabuhi siya sa
Espiritu. So this time, pumarong ta Galatians 5, ito ni basahan, verse 19 to 26. At the count of 3. At the count of 3. Doon nagbasa may son. 1, 2, 3. Sa iyon kayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kiniya. Makita kiniya sa salawayon na pakihilawas, hugaw o hilas ng mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang. Makita usang kini sa pagdinungtanay, pagbigil-bigil, sa kasina, sa kapungot, sa kahapog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkabalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog upan pang mga butang na sama nini. Busa, pasidan-an ko kamo karon sama sa kong gihimo kaniadto. Ang magbuhat nini mga butanga walay dapit sa gingarian sa Dios. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kayo, pagkamatinuganon, pagkamapabsanon, o pagkamapinunganon sa kabutingon. Kini mga butanga wala may supak sa bisan kung sa balaod. Gilansang na diha sa krus sa mga tao ang iyan na ni Kristo Jesus, ang mga tawhanong kay libkon o mga lawas ng pangandoy. Ang Espiritu nga naghatag ka natong kinabuhi busa, pareho nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita makapagarbuhon o magpasukanon o magpasinahon sa usa ka makapanglingkod o may sulod o panalangin ng Ginoo. So kung nakainomdo mo, last Sunday, nag-isgot ta about deeds of flesh. Buhat sa unod. And according ni Pablo, sumala ni Pablo that those who walk according in this kind of sins, meaning buhat sa unod, are not qualified to inherit the kingdom of God. In other words, maimperno tong nanginabuhi sa unod. And ay specific nagipang-mention ni Paul nga mga matang sa buhat sa unod. Immoral, impurity, and daghan to sila. And mo na itong iskutan na kitag-sa-tagsa na to, tungod kay kinahanglan nga atong may bawat unsay kung pasabot ani. And ingon si Paul nga mga nagbuhat ani, way lunas ng harian sa Ginoo. Way lunas ng harian sa Ginoo. But in the other hand, kung mawat imong kinabuhi, kaya nakasabot ka na o hopeless ka, wa naging mahiman ng kinabuhi, mudasi ko nimo for but I mean, kung naa ka ani mga matanga sa nagdasi ko nimo nga napakipaglaom niya ni Ginoong Hesus. Kung naa ka niya na to dinhi nagbuhat atong matanga sa mingon ko nimo nagdasi ko nimo nga dili pa way tanan pwede bigod ka makadulog sa Ginoo aron makalingkawas ka sa nagpaabot nakalaglagan sa impierno. And kung mapili ka diha, I tell you, ang inyong patungan sigurado yung impierno. Sigurado yung impierno. And by the way, kinahanglan kita nga ma-remind na ni kanunay tungod kay again, usahay kung anti ng kaita. And by the way, dahil mga sipahan karon, dili na mag-islo yung impierno. Kaya ma-offend daw mga tao, mga manimbay, and again, mauni sa kamaturan na isigig yung mention ni Jesus Christ in the New Testament. Mas vocal pa si Jesus Christ abahin sa impierno kaysa sa langit. And why is that? Nung gusto ang Ginoo nga malikay tas kadagdagan sa impierno. And I believe kita nga nanganig taga ng impierno. And but then again, kung niya ka, nagbuhat ka ng mga buhata, yung si Paul, ay ito na sinarihan sa Ginoo. Ay muli na nasa impierno. Diragin ang yung paglaw, magduol ka ng Ginoong Kristo. Siya lamang, huwag may lain pa. Dili reliyon, dili may buhat, dili bisan mo saan yung kinaulan, kung to, kung saan ka ng Ginoong Jesus. Huwag may lain pa.
And kay nung doon po ang nagsuryahan na yung pagkauling na niya, naulihan na siya. Nasampit lang siya sa Ginoo itang. Laman sa Ginoo. Sampit sa Ginoo, kami bahala na kung Ginoo kung waon na kung mo. Again, anak, lahat na, wala na kay kumoy, wala na kay kusog, pinakahapit mo storya, mahuna na lang. Kung kay na-overdose sa maong gamit. So, dili ta magdugay, atuloy pa dayon nun yung pagtuon. By the way, maklaro kung tingin. Munas ginahawan na lang ako. So, again, aning verses, this is the last section in chapter 5. Na duha ka points, ani first, akong natun last week, the deeds of flesh, ang buhat, mga buhat sa unod. Second, may tungtunan this afternoon, the fruits of Spirit. Mga na tungtunan, natunig tagsa-tagsa unsa ni mga bunga. And I tell you, ikaw na naglingkod niya sa nito, misali ka ni Ginoong Espiritu, yun ang pong sa Ginoo naan na nimo ang balang Espiritu. O ang balang Espiritu nagpuyot diyan nimo according to 1 Corinthians chapter 3 and chapter 6. Ikaw ang templo sa Espiritu sa Dios. Naan mo ang balang Espiritu niya, Kristo sa balang Espiritu na mubunga ka sa iyang bunga. Madalagi, umiya ka niya, huwag pang igukitag bunga, putot na mali. Sabi mo, putot? Okay, sabi si Joseph. Putot na, kagbay ba kayo ba? Wapag ba? Yung bunga, kagbay ba kayo? And that's it. Wapay bunga, again, di ba huwag ka nang gulit man na, diya, dahil bunga. Kung mananong kagmangga, ilang katuwid, usang bunga. Ay, namin idea, ang lupi, kung mananong kaglupi, 4 to 5 years. Dugay kayo. Gawas ng lupi, katong mubo ka lupi ba? Dali kayo na mamunga. Pero katong tagas ng lupi, dugay. And again, dili diha. Again, ang pagbunga is process ni siya. Amen? Amen. And again, we must walk and live by the Spirit. So, mujab ka sa atong point, which is the second point, the fruits of Spirit. Verse 22, 26, it says, 22, hingon nila, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another and envying one another. So, sa una ng punto, mo ito yung mga binuhatan sa unod kung nakainumdum mo. And mo ito yung klaro kayo nga pruweba sa mga tao nga wala pag-yun diyak sa Ginoo. Ako muspon, ang mga nagbuhat o inato nga buhat nga matang sa proof to nga katong mga tawanan nga wala pag-yun diyak sa Ginoo. Mo ito yung binuhatan sa mga tao nga nanginabuhi sa pagpakasa, which is thinking makapahimong sa Ginoo. So, possible ba nga manginabuhi ang usa ka Kristohanon o ingon ato nga klase sa kinabuhi o dili? Possible or dili? Possible. Possible. I think possible, pero kung inuod din siya ng Kristohanon, dili na siya magpabili na anak nga klase sa kinabuhi. Kaya ikibaw siya nga sayo, o ang malang Espiritu mismo mo convict niya nga sayo ang iyong ibuhat o mo hinungdan nga mo inuso siya. Yes, atin, ang tao nga dahil malang Espiritu sa magdong panangsa, konbiktaro na siya. O sa mga hug na siya sa magpilitaro na siya sa malang Espiritu. Wala kung niya ka, wala kang conviction sa Holy Spirit, basi hindi yung kapistuhan.
Kaya Holy Spirit, mo-convict yun na siya. Mo-convict yun na siya. Dinagan kung nagsigi tao buhat, ani, katong isgutan ako sa first point niya, wak kay nulsul, indikasyon na wak maging ka diya sa Ginoo. Ang ngayon ka, nulsul mo saling ni Ginoo sa Kristo. Again, katong mga matang sa sala kung isgutan, kung niya ka, niya nagsigag buhat niya doon niya, wak kay hinulsul, wak conviction, mingon ko nga di ka Kristohanon. Why Kristohanon nga di kumbiktaron sa balang spirito, kaya Kristohanon kumbiktaron din na sa balang spirito. And nagsigag buhat, waki ka mag-inusol, okay lang mo, lipay ka, enjoy ka, nanagdaba ka, mingon ko nimo nga di pagod ka Kristohanon. Then again, dili bawang tanan, doon ni Jesus. Inusuli, yung mga nabuhan ka sa uwing sa liki siya as your Lord and Savior. Kung maingon ko nga as believers, dili New Year's resolution na atong ikinahanglan mo, dili tabang sa balang spirito. Aron ta mamunga sa kinaiya sa spirito. Mao ni atong ikinahanglan. Karon nga New Year, pangandoy yung tatang Lord, this year, mamunga utak ko sa spirito. Dili kay moabot ko 2026, maora gyapon. Amen? Amen. Mamunga utak ta. Mamunga tas kinaiya sa spirito and sa mga wala pa diya sa Ginoo, dili po New Year's resolution ang kinahanglan aron mabakbo ka aron mausab kay kinahanglan Ginoong Kristo. Ginoong Jesus may mong gikinahanglan. So ako husband, kung Kristohanon ka, dili New Year's resolution, ay mong kinahanglan mamunga ka sa spirito. Ay mong kinahanglan manginabuhi ka diya sa spirito aron mamunga ka diya sa spirito. Apan kung wala pa ka diya sa Ginoo, dili gyapon New Year's resolution yung kinahanglan Ginoong Kristo. Aron ka mausab, aron mabagpo yung ginabuhi. 2 Corinthians 5 verse 17, the old has gone, the new has come. That's it. So, balik ka sa context. Nag-mention si Pablo in verse 22, verse 22 to 23, nag-mention si Pablo at least siyam ka mga bunga sa spirito. Siyam ka mga prutas sa spirito. And unsa man ni siya? Unsa man ni mga bunga ha? Unsa man ni mga fruit of the spirit? So ato ni tagsa-tagsaon. Amen? Most of the time, ato raman ni basahon. Basta mao na siya fruit of the spirit na. Amen? Now, wata kay ba unsay mga bunga ha? And i-mention ni Paul tungod kay importante kini nga mga bunga. Nga mubunga sa kinabuhi so sa Kristohanon. First na i-mention ni Paul is love. Love. Sama ning love, sama ning love nga bunga din eh. Ang love, mag-iskutan ni is agape love. Makita? And this is a divine love. A love designed by God. In other words, kung Kristohanon ka, naambala ang Espiritu sa imong kinabuhi, mubunga ka kung aning na klase sa gugma. Gugma nga makamaong mahigugma sa mga gidunta nimo. Gugma nga makamaong mahigugma sa mga ikasuk-an nimo unsa bala. Kini nga gugma dili ni ordinaryo nga gugma ni nga design yung gihatag sa Ginoo sa mga nakabakulasyon niya. And niya ka, Kristohanon ka, esating, naang walang spirito nimo ay kinahanglan ang bunga aning nga klase sa gugma or aning nga klase sa bunga. And walay Kristohanon nga wala aning nga klase sa gugma.
ang tinuod nga Kristiyano naagi siya aning gugma. Itong Psalm 1 John chapter 4, verse 7 to 8, it says, hopefully maklaro lang. Verse 7 to 8, it says, ingon si Apostle John, Beloved, let us what? Love one another. For love is from God, and everyone who loves is born of God. In other words, born again. Amen? And knows God. Verse 8, the one who does not love does not know God, for God is love. In other words, ang naigugma, born again na siya. And Amen. by the way, ang word love niya, same word ani nga love. Agape love. 1 John chapter 4, verse 16, it says, we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in Him. So in other words, wala yung Christian nga wala ani nga love. Amen? Amen. Wala nga itong nagsikot na ko. Maglisod yung kung siya pasahilo ko no. Ako sa explain ng mayo nga anak ko nga di ko na kasabot ni sister kay umangay relasyon gusto mo makakailas Ginoo. Ang makasabot ra ni bigon ani tulay lain katong mga tao lang mga nakailang gusto Ginoo. Ako sa explainan na ako nakapasaylo sa papa, sa igsoon. Wala ko maghambino. Instead, opposite ako ni Bati. Ako sa nangigugma. Kaloy, gugma, ngakong kibalos yung nila. And that's it. Niya ka, gustohanon ka, mingon ko nga nakakani nga bunga. And buwa ka kita nini sa imong gustohanon kinabuhi na kinahanglan ka mo bunga ni. Amen? Amen. Gugma magikan sa Ginoo. Gugma nga di matandi sa gugma nga naaning kalubutan. By the way, na klase sa gugma. Kung nainuman is ang Leo, Eros, kami mo gusto sabat, upatis la, likaw patis ang agape. And kining tulo wordly is na gugma. Kini nga gugma is gugma ni nga design sa Ginoo. So, mutana ko, do you have the fruit of love? Naaba ka ni nga bunga? Amen. Are you loving? Amen. Hopefully, loving ta. Amen? And that's the first fruit. There's the second fruit. Joy. Dili joy mama ni Iji ha? Joy yung mga si mama. Joy. Sa Greek word, shara, it's simply the recognition of God's grace and work doing is good. Kini nga word nga joy, mauni nga joy nga gimension ni David nga in Psalm 51 nga gitawag og joy of salvation. Joy of salvation. Saan ang joy of salvation, Pastor? Mauni nga joy nung nasinati sa diyak, imong nahimamat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba katong time nga imong na-encounter ang Ginoo sa imong gibati? Kalipay. Way sama nga kalipay, nagawas-awas ang kalipay. Iningon si David, joy of salvation. Joy of salvation. This word joy refers also sa gingon ni David in Psalm 16, fullness of joy. Joy nga nag-awas-awas. That's the word joy there. The word joy also refers sa gingon ni Jesus Christ in John 15, ingon siya, joy made full, joy nga makatagbaw. Dako na to,
Joy nga makatagbaw, mo ni nga joy na bunga sa Espiritu. O ng Kristohanon, malipayon nila siya. Bisag daghang problema, bisag daghang mga pagsulay, bisag unsay ang mga giyagian. Di mo mailan sila, pero kasing-kasing malipayon. Tungod kay nasayod siya o nakaila siya sa iyang Ginoo nga may source ng kalipay. This word joy, mo ni ang gingon ni Paul in Philippians chapter 4, yun siya, rejoice in the Lord. The word rejoice, same word to the word joy. Mo nang point that rejoice in the Lord, I say, rejoice in the Lord. Pagkalipay diya sa Ginoo. Word joy also refers to the of what James mentioned, rejoicing in trials. Again, ang unbeliever din sila kasabutan na. But for us, believer, kasabutan na tungod kay, again, ang atong kalipay, Ginoo man. Bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga kiyagian ng mga problema. Naagid ang kalipay, di mawa tungod kay bawo ka, bihay na nakalipay ang Ginoo nga mo'y root ana nakalipay. Also, this word joy refers to the sa giingon sa mga disciples si Jesus Christ na filled with joy. By the way, kini nga time gi-persecute sila. Gi-persecute sila, ang ilang response, they are what? Filled with joy. Mangutan na ko kung lutuson ta, kung sa'y kasagaran na itong response. Ha? Mag-uol. Mag-uol sa pa. Kung lutuson ta, kung sa'y kasagaran na itong response, mag-uol sa pa. Silap. Muhila kung sa pa. Suko. Masuko. Mauna. Di ba? But then again, opposite ng ilang response. Ilang response, they are filled with joy. Malipayon sila. Tungod kay worthy sila nga muambit sa mga pagsulay na nasinati ni Ginoong Jesucristo. And maingon ko nga being a joyful Christian is a sure mark of what really a Christian is. Walay Kristohanon nga dili malipayon niya na siya. Amen. And maingon ko nga walay Christian na, sige ko na, pagulanon. Sahay, mag-uol. Mag-uol, pero naagin mo ng kalipay. Amen. Kapoy man, naagin ng kalipay. And mingon ko, I tell you, ining pagpangalaga na to, usay mo bati man nagkapoy. But I tell you, behind sa kapoy na ang kalipay. Amen. Di ba? Kabantay mo. Pero sa trabaho gani, kapoy kay ka, kapoy kay ka. Uy, kalipay. Di ba? Kapoy kay ka. Wala na mong bation. And kining joy is bunga ni sa Espiritu. Amen. Bunga ni sa Espiritu. So here's the thing. Kristohanon ka nga, pastor. Kristohanon ko, sure hindi ko mag-Kristohanon. Gukol kaya kung ginabuhi ko eh. Kinahanglan ka bunga eh. Amen. Amen? Kinahanglan ka bunga eh. Nga spice mga kagukol, pagsulay, sa mga nagian, again, kung bunga ka ni, naagin ng kalipay. Ano na eh. So, that's it. Another na dimension ni Paul nga bunga is peace. Ang word peace sa Greek eren, it means to join or tie together into a whole. Kani giusa siya. Mo ang word peace giusa, gi-reconcile mo ang word peace. And kini nga word gigamit ni sa duha nga paggamit. Number one is peace with God. Peace with God. Dawa na to. In Romans, aning peace with God, it means divine reconciliation. Mo nag-ingon sa Romans chapter 5 verse 1 na din, kita mga makasasa, gipasiguli ta
ka Ginoong Jesucristo, gipasigulit ta ni Ginoong Jesucristo sa Amahan. Gi-reconcile ta, gipasigulit ta, and that is called peace with God. And mo ni nahitabo na to sa makasasapa ta, gikapungtan ta, silutanan ta tungod ni Ginoong Jesucristo, gi-reconcile ta ni Ginoong Jesucristo sa Amahan. We have peace with God. O sa nakabaton tag peace with God, mao ni sunod mahitabo sa Kristohanon. Peace from God. Amen. Peace from God. And this is called divine peace. Na peace na ka sa Ginoo, sunod nimo masinatian, makabaton kag peace dihang nimo nagikan sa Ginoo. Amen. Amen? Amen. Sa akong school, the word peace is gipeace ka sa Ginoo, and after ana nakabaton kag peace. Sa linaw. And here's the thing, kung Kristohanon ka, kanya you are sure na iahagi ka sa Ginoo niya, wa gyud kay peace. There's something wrong nimo, and kinahanglan na kabubunga ani nga matang sa bunga. Amen. Amen. Na makabaton kag peace diha nimo, kay Ginoo mo hatag peace manan. And this is a fruit from the Holy Spirit. The word peace literally this is the peace. Morning nga peace nga gi-mention ni Jesus Christ sa diyang niingon siya sa mga disciples na He will give them peace. In John chapter 14 verse 27, and also morning a word peace na gi-mention ni Jesus Christ in John chapter 20 verse 19 to 19 of verse 21, ningon si Jesus Christ, peace be with you. Kani Sa una, mingon ta, peace be with you and also with you. Dili nga na. I tell you, ang isultian ni Jesus Christ of peace be with you, ani? Hello. Ang context ng chapter 20, ang isultian ni Jesus Christ in peace be with you is mga disciples. And what's the application there? Kitagaan sila kalinaw sa Ginoo. In spite sa ilang trouble kay nga kahimtang sa Ginoong Jesucristo, biya na nila. Amen? Tagaan sila kalinaw. Dili kay makiplease ta sa atong left and right, front and back. Amen? Ana ko sa, hindi address spirit. Iyaris loyos, laban. Again, kaninga peace is originally given by the Lord Himself, and it is received only to those who has the Holy Spirit. So again, unahan na kas Ginoo, you are peace na diya sa Diyos. And another thing, you have this peace na tawagan ni naka-dispose diya nimo. You have this peace. And again, kung dili ka peaceful sa inyong Kristohanong kinabuhi, kinahanglan ka bubungan. Samok man ako nauna, samok man ako kasing-kasing, sampitang balahang Espiritu. Amen. Oh, Holy Spirit, nagahin ko kalinaw. Tabangi ko. Another nag-mention ni Paul din is patience. Patience. Sa Greek, it says, it means makrothymia. It means long passion or long suffering, which waits sufficiently before expressing anger. Pailom sa tanang pailom, una ng buto. Eh? Ang Ginoo, grabe mo pailom ang Ginoo. Hundreds, 200s, 300s of years, 500s of years. And by the way, karong panahon na naata sa estado nga ipailugan ang atong panahon sa Ginoo. The Book of Revelation, last December, naabot sa Book of Revelation, hanap po maabot yun ang panahon na ibugo sa Ginoo.
ang 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls of wrath of God. Ibugbo na niya aning kalibutan na. Aning kalibutan na. Pastor, ibugbo naman na? Wala pa. Ang 7 seals, ablihan ko. Ang trumpet is 7 trumpet. Ang bowls of wrath, mao na to ang ultimate na judgment sa Ginoo. Ibugbo niya may kapungot aning kalibutan na. In the book of Revelation. And again, ipailuban lang ang kadautan o ang kahilayan ng kalibutan sa atong panahon karon ipailuban ng Ginoo. Grabe pailog ng Ginoo. Gikan pa sa panahon ni Jesus Christ, 2,000 years ago, hanggang sa itong panahon karon, ilang na years? 2,000 years. Ipailog ng Ginoo. So, kasi din, grabe ka mapailuban ng Ginoo. Amen. Amen? Amen. Amen. By the way, in word patience, macrothemia, this is a divinely regulated patience. In other words, ini nga patience, dili ni originated na to. Patience ni nga originated sa Ginoo and produced by the Holy Spirit. Nakuha na to? And again, mao na kining macrothemia or patience. This is a true patience, long suffering mo nang gitawag ni siya o fruit of the Spirit Jesus. Mo nang gitawag ni siya fruit of the Spirit. Mo niya tinun-anay nga pagpailog. So again, literally kini nga matang sa pailog mo kini atong makita diya sa Ginoo. And maingon ko makita kaniya nani nga mga tao ta nga nakatilaw din sa pailog sa Ginoo. And salamat sa Ginoo nga iya gitang gipailuban in spite sa itong mga pagpasaway. Naniabot ang panahon ng very special din, nakaila tali Ginoo sa Kristo, nakapanulindir sa Panginoon, nakaduol ka, nakatuog, nakasalig na niya. Muna nakabatong ng relasyon niya. But again, daghan pa mga tao nang gipailuban sa Ginoo. And moabot ang panahon nga ibukbo sa Ginoo na iyang kapungot ating kalibutan. Nakuha na to? Ingon dito sa Book of Revelation, sa parts 7 bowls of God's wrath, 1/3 sa population aning kalibutan na mga matay. Pila man na kadaghan? 1/3. Di ba nabana ang naata sa mga mga 8 billion or 9 billion population di ko kalimutan. Sakto ako? Ha? Mga anak, kung wala ko masayang, but then again, kung ibukbo to sa Ginoo to yung kapong mo sa lumanaw karong 1/3 anak. So, gamay mo lang si Bebelin. 1/3 anak, pamatayon sa Ginoo. Tungkol sa kapong mo, tani kalimutan. Again, pangandoyon tani nga bunga. Again, kung ka, dili ka, mapailubon. Nagtabag sa Ginoo. Doon, bunga ito ang buwan ni Lord. Amen? Amen. Nga, pakamaw mo pailog kay humanly speaking, di kita mapailubon. Hambag kay hambag lang na. Walang resulta, problema. Amen? Amen. Manganduyon tani nga mubunga tani nga matang sa bunga, ilabi na yun sa mga dili yun kang mga pailog. Ang panahon nga sulayan ang akong pailog, by the way, mga itang pailog, sulayan ng kita. Naaging sulog-sulang ka ito yun. Amen? Lord, pailog, Lord, pailog, pailog, Lord, pailog, Lord, ang pakol, ito pa. And that's it. Itang pailog, sulayan po kasi Ginoo. Another thing i-mention ni Paul is kindness. Kindness. Something kindness. Kindness is usable or well fit for use. Kindness that is also serviceable. Ang Greek ani is restotes, ang pasabot sa lain na term, useful kindness. Refers to meeting real needs in God's way, in His timing. And for the believer, restotes, this is a divine kindness. And Spirit-produced goodness which meets the needs and avoids human harshness, cruelty. Yeah,
tanang buhat nga maayo nga imong gibuhat sa imong sikataw, that is called kindness. Nihatag ka, nitabang ka, that is kindness. And again, kindness is a type of behavior marked by acts of generosity, consideration, or concern for others without having an expectation of praise or reward. Nang mutabang ka, may mga tao nga nanginang mutabang ka dito sa act of kindness. Amen? And by the way, that is also a fruit of the Spirit. Sa una, hindi ka kamong mutabang, karong na naanakas Ginoo, na kay kasingkas ng nabuhay, hindi mo tabang na. Amen. Amen? And again, dili ni produce na ko, produce ni sa walang espiritu. Hopefully, naataan ni nga fruit, kini gitawag ng fruit of kindness from the Spirit. Another one is goodness. What is goodness? The word goodness, it means intrinsically good. Intrinsic goodness. Usama na siya, ambot pasabutan na sa Greek, agatosin, and the quality of intrinsic goodness refers to goodness which comes from God and shows itself in spiritual, moral excellence. Na, maayo lang yun ka nga pagkatao, o na siya. Naman na to? Di ba naman tayo makita ng mga tao nga mayuhag yun niya, maayo yun ang tao yun. Di ba? Makakita pag ka kaniya, makasense ka, maayo na siya ng tao. Di ba na yung mga tao ngayon anak, maon siya. Kung sa una, dili mga Kristiyano, dili ka mayong tao karon nga nakas Ginoo, mabati yung nila nga maayo ang tao. Mao man ni. Amen. Mao man ni kinaiya o mao man ni bunga sa espiritu. Ang tao na ako'y nailan nga actually, giilan ni siya ni Pastor Jess as pastor niya. Dili man siya kamaog yung muwali, pero makita niyo mo sa ginabuhi nga kanang manudlok sa gitsi mo haba sa ginabuhi. Yung pa si Brother Gani. Nakaubang puyuan ni sa church kay again, na siya kanang full-time worker ni siya before, pastor niya ni Pahuway, kay again, kuhan siya ka ng dili siya yung anak ka maayo yung umali. Pero buutan di siya personality nga tao din. Kaya kailan is Marlon Bat. Again, makita nito niya. Always ang kasing-kasing excited yung makikita niya. Kakita ko sa iyo na grabe na hindi pa yung kasing-kasing tungkol kay there is something niya nga buutan niya siya personality. Buutan niya siya. Si Pastor, kanang malipay siya nga makakita siya ni Brad Gani. Nag-Asturias na siya, nasa sa Asturias karon. Yan ang inaas ng mga tao nga ito ganang kita. Di ba? Mahadlok ko magtanaw, makita ko mahadlok yung jugo niya. Anong mahadlok, mag-ilain niya. So, ganahan yung mga tao ngayon anak ko. Pero huwag mong pasabot na daotan na sila. There are times nga, yung anak lang yun nilang personality yun. But akong ganahan akong point na ganahan akong masabtan na to, as believers of God, makita ang mga kaayo sa Ginoo ganin nato. Amen. Amen. Amen? Amen. And this is also a fruit from the Spirit. Ingon si C.S. Lewis, ingon siya, the Christian does not think God will love us because we are good. But that God will make us good because He loves us. Just as the roof of a sun house does not attract the sun because it is bright, it becomes bright because the sun shines on it. So again, here's the thing, naanak ka sa Ginoo, mo reflect on ang kabaayo sa Ginoo nga ni sa itong kinabuhi. Amen. Sita kanta goodness of God niya ikaw. Wagi goodness diyan nimo.
Ha? Badness. Badness. Diba? So another, nag-mention po na just goodness, also faithfulness. Faithfulness. Kung sa maning faithfulness, again, faithfulness is simply means, ang root niya is faith. And it means persuasion. Gitanaw na akong word persuasion sa Bisaya, akong i-translate siya, magpasabot niya, gidani. Gikabig, gidani. And again, the word faithfulness, ang pinaka-root ng word niya, faith. So, yun natin, ganang makasabot ka. Inganan niya ang faithfulness. So, wala pa kas Ginoo, nakabatong ka pagto. So, wala pa kas Ginoo, sa dahil masyaran ka, bayan sa Ginoo, nakabatong ka pagto. Sunod na may tabuan na, musunod na kas Ginoo. That is an act of faithfulness. Nakuha na to? Si Mateo, Levi yangan before, obrador siya sa buwis, trabaho siya, ginan siya sa Ginoo, follow me. Follow me. Ngayon gibuhat, isunod siya sa Ginoo. Ayun niya, sa siya po, inahimo siyang apostoles. Apostoles. Mainly, ang buot pasabot ni ining faithfulness is that human ka nito o ni Ginoong Jesucristo. Kaya ang root niya, faith man, nito ka ni Ginoong Jesus. Human ka nito ni Ginoong Jesus, nahimo kang, nahimo kang naning alang sa Ginoo. Nahimo kang seryoso sa Ginoo, nahimo kang faithful sa Ginoo. Nahimo kang matinud-anon sa Ginoo. That is faithful. Amen. Stick to one na ka, ang Ginoong Jesus. Ano yung reality? Ang tao na ibalang espiritu, mubunga na siya, ginun-ani nga matang sa kinabuhi nga din, mahimo siyang matinud-anon diha sa Ginoo. Iyang panghandoy, ang tinguha, Ginoo, ang iyang kasing-kasing naghigwaos na sa Ginoo. Amen? Amen. Mo na may tabuso sa katao nga nito bisani sa Ginoo, manghandoy na siya sa Ginoo. Matinud-anon, faithfulness. And karon nga na kas Ginoo, na tas Ginoo, pangutana ko, are we faithful? Faithful ba kas Ginoo? Ay kung dili ka faithful, kinahanglan kang mubunga ni. Lord, pabungahan ko, imuha akong faithful diha nimo o God. Amen. Amen. Another nga gi-mention ni Paul, gentleness. Gentleness. The word gentleness sa Greek practice or meekness, which exercise power with reserve and gentleness. In other words, maaaring ang word gentleness o meekness, ang word pasabot ani, tanaw na kong meaning sa word meekness. Meekness is the quality or state of being meek. A mild, moderate, humble, or Submissive. submissive quality. Akong pagsabot sa unang meek ng word, hindi kayo, hindi kayo, dili kayo na Meekness. nakuha na to. Meek, humble, and submissive. Sa Cebuano translation nagi ang paggamit ng gentleness is pagkamapausanon. Mao na siya. Mapausanon at the same time musabbitan din. And ang best na example na ito makita is Jesus Christ. Mapausanon, iyan isubmit sa amahan. Hangtod Diyos kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Amen. Amen. Another is self-control. Move fast to self-control. Self-control, it means, duha ka word. Self-control. In the sphere of, kanang sa sud nimo, ang another word is dominion or mastery. Again, ang N, kaning N-E-N, it means in the sphere of, kanang sa sud nimo, kratos, dominion or mastery. Abot pasabotan na, imong gimaster ang nasa sud nimo. Amen? Amen. Dominion within. Imong gikontrolar ang nasa sud nimo.
And again, importante gini nato tungod kay humanly speaking, dili ta ka mamupugong sa itong kagalingon. Labi na yun in the context sa salanon nga bahay na to. Ang salanon nga bahay na to, mutukmod yun na to, pagbuhat, ani. And kung dili ka mga tabang sa balang espiritu nga makontrol nimo ang diya sa sulbi mo, patay bilang bata ka. Amen? Amen. Lord, tabami ko nga makapugong ko sa mga galing, labi na ka ng suko kay ka. Ani din. Lord, tabami ko na dahil kong pagbugong ino. Amen. Kung makatabang na to, anak, balang espiritu. Sumuha niya ang mga bunga sa espiritu. And wingon ko, here's the thing, wingon ko nga, ang Kristohanon, nga naanay balang espiritu mo bunga siya ni. Sigurado nga nakasal nga mubunga niyo ko, anak nga mga bunga, sigurado na. Kampong sa Ginoo dili mamaka. And one of the examples and strong example nga akong ma-share na to is the Apostle himself. Apostle Paul na may nag-mention na ni. Before si Apostle Paul, grabe siya ka-wild nga apostle. Grabe siya ka-wild nga individual. Mupatay tao, dili lang usa daghan yang ipapatay. Iya grabe siya kanang naning sa iyang religion before nga mupatay siya tao. Apa sa iyang encounter ang Ginoong Jesucristo sa road of Damascus, ibutahan siya, and to make the long story short, nakaila siya ng Ginoong Jesucristo. By and by, on the process, giusab siya sa Ginoo, and by the Holy Spirit, gipabunga siya sa bunga sa Espiritu. Mo nang nakaingon siya na the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and etc. E ano man, siya mismo naka-experience natin. Nakuha na to. Amen. Amen. Ang Paul nga way gugma, nakabaton ng gugma. Ang Paul nga wagi kalinaw, kay gusto siya mapatay ang mga Kristohanon, tungod kay devoted siya sa iyang religion, nakabaton og linaw. Ang Paul nga way kalipay, tungod kay kalipay niya, yung reliyon, makabuhat siya. So, sa kabubutong sa reliyon, nakabaton siya kalipay diya sa Ginoo. Nakatpon siya mapugong, nakatpon siya magpaubos, nakatpon siya aning mga bungaha tungod sa tabang sa Balang Espiritu. And mingon ko nga, mulugwa din sa itong ginabuhi once na katabang ta sa Balang Espiritu. Amen. Amen. Kapanipadayon si Pablo in verse 24 to 25, and kani sumpay yan siya. Na ay sa mo gi-mention si Paul din nga kung mo niya itong buhaton, mubunga tani, and mo ni kinahanglan na itong kinabuhi, ang kinabuhi na sa Espiritu. Ingon siya sa verse 24 to 26. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, envying one another. Ingon si Paul in verse 24, ingon siya in verse 24 nga, katulaw na ni Ginoong Jesucristo, ilan ang gilansag, ang ilang mga unludnon na panganuy, puting luha. Crucified the flesh with its passions and desire. Kanang word crucified, contrast emphasis na siya. So, mutan na kung sa'y contrast emphasis sa crucified. Wala i-crucify. Oh. Amen? Wala i-crucify. Nakuha na to? Nakuha? Mga nang kontra sa crucified. So, in other words, nakadin mga Kristohano nga wala nila i-crucify ang ilang passions of flesh. But mo si Paul, katong mga naanan ni Kristo, ilan ang i-crucified, ilan ang gilansang sa krus, and that means patay na unta sila sa ilang mga unudnon na tinguha.
But to say, naapag yung mga Kristiyano nga wala gi lansang gisab itra. Kaya ba, sagot mo sa point? Wala gilansang gisab itra ang ilang passions, flesh with its passions and desires. Wala gilansang sa krus, gihangir na nato sa krus. Kaya panahon kong mubati, sulubo na mubalik. Yung si Paul, ilansang. Amen. Kung naanak ka ni Ginoo sa Kristo, ilansang na sa krus. In other words, it must be mamatay unta na diha nimo. Amen? Amen. Ingon siya, dahil siya, if we live by the Spirit, kung nabuhi ta sa Spirito, let us also walk by the Spirit. Manginabuhi unta ta sa Spirito. Again, I think this is connected sa pagpamunga na to. Mamunga ta kung atong ilansangan tong flesh. Mamunga ta kung maglakaw ta sa Spirito. Amen. Amen. Ang word walk na akong gi-read is a focused emphasis and continuous verb. In other words, maudyon unta niya ang atong kinabuhi as believers. Amen. Nga mapinadayon daw mga kinabuhi diha sa Espiritu aron mabot ang panahon mamunga ta ani mga bunga sa Espiritu. Here's the problem. Yung si Paul ni orang ni simbang katuloy ako sis. Pag nisimbang siya in verse 26, ngayon siya, let us not become boastful, challenging one another and envying one another. Nakuha na to. Huwag ko sa point ni Paul ya, mula siyang nisimbangan na ba ang point ni Paul ya is, ang iyang context niya is, ang i-addressan niya mga Kristohanon. Na ay mga Kristohano nga naso sa simbahan nga grabe ka, mapasigarbuhon. Nga to the point, tungod silang pagpasigarbo, ni cause na nga na-challenge tong uban. Ni cause na ang uban na envy. Nakuha na to. And again, because of boastful attitude, we tend to challenge them and envy. Mao ni may tabo. Ano naatay i-boast itong kagalingon, ang uban, ma-challenge mo na sila. And on the other hand, ma-envy. Ma-envy. Di ba, kung natin panghambog, mura mong naghagit, di ba? Ang itong mga audience na ito, mahagit sila. At the same time, mura tag napasuya po. Mga ito ning ipanghambog, o siya itong ipanghambog. Amen? And again, I think sa ilang panahon, sa time nilang Paul, na yung mga quote-in-quote na mga Christian na spiritual kayo nga nag-boast silang pagalingon, quote-in-quote, na may lungdan ng mga eksunan na ito, na challenge at the same time na envy. And by the way, na ako nasa panahon karon. Amen? Amen. Boasting and challenging and envying. And again, as believer, kailangan ko makasabot kayo padaan na just walk by the Spirit and bear fruit of the fruit of the Spirit. Amen. Amen. More may gusto sa Ginoo. Kung siya itong mga achievements, dili na pwede na, again, di mo na-assign na mag-post ka. Di ba? Di na sa'yo kung sa mga achievements na itong siya makapag, dili na sa'yo, dili ko nagsakod. But kung mag-post sa mga ka, mabati ni kung mura ka ng hambog, ayaw na lang. Amen? Amen. Di ba? There are times na mag-post ka, mura ka, imong feel ni mo, imong ipanghambog. Di ba? Angkon na nagdagot. Angkon na nagdagot. Ako kasaway mo ka na ba? Di ba? And again, kung feel ni mo, mura ka ng hambog, ayaw na lang. Ayaw na lang. Kaya ano, ang kosa na, katong mga nananaw sa inyong post, na-challenge sila, ay mga kasuya. Nakuha na to? Eh, bisag gani kita, ma-challenge kita, nga masuya kita. Amen? Amen. Nakuha na to? Nakuha na to? Again, in social media na ay good side na ako, bad side. Nakuha na mag-careful kita.
Ako, kung mag-post ko, Lord, mahimaya pa ka ni Lord. Mapasidunggan ba ka ni Lord. And there are times na impress na i-post na. Post na po. Kung ano, nakapost mo ba ito, makana ko sa mga lingkod niya. I think, nari yung purpose niya. There are times, mag-post ko, makana ko nga, look, na sa mga bati, mag-delete nyo niya nga i-post kay bro. There's something na kuhan. And, i-post. Post lang. Post ang Singapore. Post din ang Singapore yun. But pabalik ko, again, ang context lang po ani nga time na yung mga quote-unquote spirituals na mga Kristohanon na they're boasting, they're challenging, they envy one another within the church. Nakuha na to. But ang agni ni Paul, just walk by the Spirit. Amen. That's it. Amen. Amen. Ngayon sa ka mag-ama, yan to sila sa sakalukan, aron i-meet nila ang angkol sa papa sa bata, i-meet niya yung angkol na huwag pag yun niya makita in verse 6. At to sila itong lugar, pag-abot nila sa lugar, yan na niyang papa, tara, muna akong angkol. Yan nating bata na, ano nakaimon mo ka, mamuni mong angkol, huwag mong magkita, sukat-sukat. Ingon niya, papa, ang iyang linakuan, sama na sa akong papa ko linakuan. Kung anong sure ko na mauna ang akong angkol. Hopefully, kasabot mo. The point is, ang tao na nanginabuhi niya sa spirito, bisag di pa na mo siya, or bisag di pa na siya musulti, ang kasanon siya, yung ginabuhi, mag-testify na nga naagi na siya sa Ginoo. O nang ganyan, ingon ko nga, ang Kristohanon, or ang unbeliever, there are times na maaan na itong Kristohanon, bisag dili Kristohanon, tungkol kailang ginabuhi, mura mong Kristohanon. Di ba, usahay? Nakuha na to. Ang Kristohanon naman, opposite kayo. Nagtuo kag unbeliever, isang Kristohanon, tungod kay opposite lang yan kinabuhi. Di na kinabusa ka Kristohanon, genuine din nga sa Ginoo. Bisag di pa na siya musulti, once na naminabuhi na siya, tapos nabubuton sa Ginoo, mailan din mo siya, Kristohanon din na siya. Tungod sa iyang lakaw, kinabuhi, pagsunod sa Ginoo. Amen? Amen. Mailhan mo siya nga Kristohanon tungod sa kinabuhi mismo, and here's the thing, sa bunga sa Espiritu. Bunga sa Espiritu. Amen. Amen. Kasi nakita na to i-close, kasi nakita na to sa lida na prison break. Kana, kita mo na sa lida? Kita ko na sa lida. I don't know, nahuman ba na o kay Paulus, nahuman ba na? Ang nagada si Michael Scofield, kanang side view. But again, naay para sa salida, ang storya muna na, yung igsoon na prison, yung goal is, gusto niyang paikiyas yung igsoon. May dalawang story siya, naghimo siya ganang pangitabo nga mapriso siya sa prisuhan. Dili, planado niya tanan. Planado niya ang tanan. So, pagka-priso niya, ang gibuhat is, dito niya sa prisuhan. Yung prisuhan nga to, dili man dinaghan ng mga pinulis sa kasilda. Nagduhara. So, iyang nakauban nga to sa iyang silda nga gubo siya sa mina, naka-notice na iyang patik, kami patik, tibuklawas niya, pattern sa prisuhan. Pattern sa prisuhan. So, wala na to, or nakabantay siya, or nakabantay yung gawana. Ang katoy ng kaupan, gidrawing niya, inahinay niya gidrawing. Eh, na-found out niya, pattern yun. Sa prisuhan, ang naasayang tatok. So, nauna itong kaupan niya, mo ikiyas din siya. To make the long story short,
Na-found out dito kauban niya nga, tinuod yun nga pato. So, ang ibuhat ni Michael Scofield, ang iyang buo iyang gidasmag sa rihas, aron masamad siya, aron mapasangin lang iyang kauban nga, gidagmalan siya. So, gikuha yung kauban, pattern na siya lawas, pattern na. What's the point? The point is, sa atong Kristohano nga kinabuhi, usa sa kamatura mamailhan kita ng Kristohano yun is, there's a thing, bunga sa Espiritu. Amen? Amen. Again, ang naa sa pati ni Michael Scofield is a pattern. And sa itan-aw to siya kauban na ala, pattern yun, pattern. I-drawing yung pattern din sa Kristohan. Same reality, kita po. Mailan na ng Kristohan ng resulting through sa bunga sa Balaang Espiritu. Amen. Kaya ang bunga sa Espiritu, realidad ni nga mulugwa sa kinabuhi sa Kristohanon. Ang ipaharis kinabuhi mo ang Espiritu. Kung katong kauban ni Scofield, nakakita siya pattern, pwes kita punta, makita punta sa mga tao sa palibot. Ang bunga sa Espiritu. And the reason mawa pag kita bunga kay wala kung namang inabuhi sa Espiritu. Ang inabuhi ka sa mundo. Mo nang nag-agdali ko na ito, nga mga inabuhi yung tata, nag-iniyahan sa Espiritu, kay maori hindi pamagi nga mabunga ta, kung di ka mga inabuhi. Di kita mo sa Kristohanong inabuhi. Di kita mo bunga. Mapapili na yun gihapon, na maori gihapon ta. Kung nag-agda mo na ito, mamunduyin na ito, mamubunga ta. Nangantay ba mo bunga mo sa Espiritu? Nangantay mo naman yung mga bunga. Ako, actually, apil ni sa kong prayer, Lord, pabungaha ko ani, kay di pa dito inun ani, tabangin ko, Lord. Pinaagi si mong balang Espiritu. And hingon ko nga, ako personally, na ako'y isto sa kasuko. But by and by, iusad ko sa Ginoo, gitagaan kong pailog, pasensya sa Ginoo. Pagpatabang na sa Espiritu, mamubunga ta, kay di mani mahimo na ito, pinagi sa atong magalingong gusto. Again, ang balang Espiritu, naanin mo, nagpuyo ni ang balang Espiritu, gusto siya mutamang nimo, mamamunga ka. Problema na ito, ang naghari sa itong kinabuhi, tulog. Ang naghari sa itong kinabuhi, kita mismo, kung hindi ka bunga ang Espiritu. Amen? Amen. Dili siya makabuhat sa iyang gustong buhaton sa itong kinabuhi. So, Pastor, kung saan may angay na kubuhaton, na rumubunga ko diya sa Espiritu, sa may kinahanglan na kubuhaton, Pastor. Number 1, ngayon mong buhaton, basahin mong Bible. Na ang mabunga sa Espiritu, basahin mong Bible. Ang pong sa Ginoo is inspired by the Holy Spirit. And through sa pong sa Ginoo, magiyahan ka, matudluan ka sa kinabuhi nga mo'y gusto sa Ginoo, nga mo'y gusto sa balang Espiritu. And nan, muhatod na ninyo pagpamunga sa Espiritu. Kaduha, pagampo nga pabungahon ka sa Ginoo. Lord, ganahan mong mubunga ani, Lord. Ganahan mong mubunga ni pabungahan ka mo ani Ginoo. And I tell you, dili ka makapabunga on your own na makapabunga na ang Ginoo, inaabdi sa balang Espiritu sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Katulog katapusan, imong buhaton is isurrender ni imong kinabuhi sa Balaang Espiritu. Here's the thing, Balaang Espiritu, ikaw. Ang problema, kita may naghari sa itong kinabuhi. Nakuha na to. All we have to do is isurrender na ito kagalingon sa Balaang Espiritu. Ang Balaang Espiritu, siya mo'y muhari, mugiya, manginabuhi sa itong kinabuhi. Pakaitabang sa Balaang Espiritu. Magandaan kang mubunga. So, bottom line na nga pagtuon, kinahanglan kang mubunga sa Espiritu. Kung wapa ka mubunga, you must. Kinahanglan ka mubunga. And this year, 2024, mo niya, kung mangandoy na ito, mubunga tani.
Kung wa kay pailog, nag-aakit pailog sa Ginoo, bunga ka na. So anong ang walay pagpugong sa galing Lord, abangi ko. Abangi ko Ginoo na magpugong. Lord, dili mo ko may gugmaon, Lord. May gugma. And again, ang makahimo ang tanan, only the Holy Spirit. Amen. Doon sa balang Espiritu, pakahit tapang sa balaang Espiritu. So this time, akong yung matatusan na ito, mamarugta, itong handa mo, itong pagalingon sa ato, at sa ulog sa katapusan ng aming hapon. And by the way, tinitugtog sa alawin ko yung mga igsoon, dito na lang tatani, ani sa kumang buwata sa communion, element ng mga igsoon. Okay.